Okay, I'm back. So, natapos ako dun sa Jesus gave His life to give us life, to give us eternal life. Alam mo, one time pumasok sa isip ko kung si Jesus hindi nagdalawang isip na ibigay ang sarili niya sa atin for us to be with the Father, to have eternal life, to live a glorious life. I mean, living for Him with the Holy Spirit. How much more? Kung kaya ibigay yung dugo niya, how much more willing siyang bayaran ng bills mo? Willing si God, willing si Jesus bayaran ang bills mo, ang linisin ng utang mo, for you to start all over again. Mahirap ba sa kanya yun? Kayang-kaya niya yun. But always remember, pag nasa, kasi ako dumaan ako, decades. Yung pala nung nakuha ko yung sagot, ang sagot is, walang precious na hindi pinaghihirapan. Kahit relasyon, kung gusto mong matibay yan, paghihirapan mo yan, mag-i-invest ka ng time dyan. Bibigay mo sarili mo dyan. How much more ang eternal life? Eternal life starts here pag tinanggap mo siya ng totoo and continues forever. Ang totoong bahay nga natin, ang totoong home natin is not here. Kung bakit kinakailangan natin dumanas ng mga struggles na to is for us to be developed as His children. Kasi i-renew ka niya papalitan niya yung love mo for yourself with dying to yourself. Dying to yourself. Pag sinabi niyang bitaw, kinakailangan bumitaw ka. Pag yung relasyon is hindi na God worshiping, God centered, kasi doon nagkamali ako doon Parang nalito ko nung time na, Lord, magkakasama naman tayo after this life. Ba't kinakailangan mag-isa ako? Yung pala kinakailangan talagang choice, I want to see kung akin na akin ka. Until you let go and you love only me, that's the only time I'll give you everything. Yes. Kinakailangan mo mamili. He made me choose. Kinakailangan piliin mo si Christ bago ang will mo. Okay? Nasa Bible yun Until you die of yourself, you'll not get a part of me. Not literally like that, but that's the essence. Death to your will. Yung gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Yung gusto ni God, gusto mo na? Kaya hindi mabayaran yung bills mo, kaya baong ka pa rin sa utang, kaya ang gulo ng buhay mo, kasi wrong priorities. Hanggat mali ang priorities mo, hindi mo makukuha yung tinatawag na pearl. Pearl of truth. Pearl of the precious pearl. Gusto ko yung mga parables about the pearl Yung nakabaon sa lupa at na-discover niya. And he has to sell everything para makuha niya yun. Kita mo everything. Kaya ako yung relasyon mo, friendship mo is hindi God glorifying, it will end in tears. Ito pa masakit. Lahat ng hindi ibinigay ang will nila, lahat ng inuna ang sarili nila, at inabot sila ng kamatayan,
will live a very sad eternity. Minsan nga naisip ko napakaseryoso pala ng buhay na to kung talagang pag-iisipan mo. Para kang walang choice. Kaya sinungaling yung demonyo na may choice ka. Ano choice mo? Choice mo hell? Walang pipili ng hell kung alam nilang may hell. Pero ang dami napupunta doon dahil pinipili una yung sarili. Hindi naman sinasabi ni God na wag mo nang gustuhin kahit ano Ang sabi niya lang is unahin mo ako. Get the treasure first. Pakayaman ka muna. Ano yung pakayaman ka muna? Have the Holy Spirit. Pag buong-buo ka na sa person, because you have God in you, ikaw pa aatras Ako nga, kung kailan kaya ko na, doon naman ako, ay naku, nakakapagod lang yan. Minsan may mga promo sa ganito, promo sa ganyan. Pag-iisip ako ng konti. Pagod na ako bumiyahe. Babiyahe ako pag talagang will na ni God. Pagka hindi pa, ayoko. Kasi pwede mo na maipilit Kasi tandaan mo, the God we serve is the God of freedom. Meron siyang perfect will. Yung will niya, yung destiny mo, yun yung gusto niya. Kung naging magulang ka na, alam mo na ang will mo para sa anak mo is the best para sa anak mo. Ayaw mo masaktan ng anak mo. Pero anong gusto ng anak mo, di ba? Opposite. Kung ano yung masakit, kung alin yung masasaktan sila in the end, yun ang gusto. Bakit? Kasi nga, nandun yung seed ni Adam. Yung rebellion, that's the seed. Yun yung sinasabing kinain nila yung fruit. That fruit is the will of man. Mas gusto yung will niya kaysa sa will ni God. Kaya nga maiintindihan mo ang Diyos pag naging magulang ka na Irony nga sa akin kung ano yung ayoko, yun ang naging ako. Ayaw maging ayaw mo magkaroon ng anak O eto, anak mo lahat. But no regrets. I live a life na hindi kakayanang i-explain ng words. It's beyond words. I cannot complain. Dinaanan ko lahat At sa bandang huli mo pala ma-enjoy yun. Hindi, parang siyang puzzle. Tapos pagkabuo, parang ang dating sa'yo is, oh, how beautiful. Kaya tong Holy Week na to, prangkain ko kayo. Yung iba kasi, akala na yung Holy Week, 1 week lang Kaya yan nag-i-start. Kita mo, merong tinatawag na Lenten season. Season yan. Panahon yan, 40 days yan. Kasi, yung 40 days na yan, kung talagang gagawin niya ng isang tao, ng normal na tao, babaguhin ka niya, magiging born again ka, magiging anak ka ng Diyos. Kaya lang akala nila, nag-i-start yan akala nila, palaspas na, start na. Mali ka, ending na yun. Kaya nga, the reason this is being celebrated, do talaga ang nagse-celebrate nito, yung talagang totoong born again Ang totoong born again ay hindi religion. Ang totoong born again ay status. Buhay mo na ba si God? Yun, born again ka na. Siya na ba ang definition ng kaligayahan mo? Yan, born again ka na yan. Wala ka na bang mas gusto pa besides Him, besides Jesus? Yan, born again ka na yan. Pag tinapatan, ito, travel around the world. Ito, experience to be born again. Mamili ka. Pag pinili mo yung travel around the world, hindi ka pa born again. Tumaan ako dyan Akala ko okay na ako. Sumali pa ako ng kung ano-anong grupo,
And I gave my all. Ano sabi ng Lord? Labas! Lumabas ka dyan, wala na ako dyan. Kaya nung naramdaman ko, sandali, andito pa ba si Lord? Hindi ko na siya maramdaman, alis na ako. And that's Him. May ganun siyang sa akin sa akin, ginawa niya sa akin na, Joyce, I wanna see if you will follow me kahit masakit. Kahit mag-isa, Lord, sa bandang uli, sinabi ko sa kanya, kahit mag-isa, kahit ako na lang, kahit wala na akong kaibigan, kasama, kahit walang partner, ikaw na lang. Tsaka biglang nagsabi, yun lang inaantay ko bigay ko sa'yo lahat. O ito, Canadian citizen ka, may pera ka, meron kang pension hanggang sa mamatay ka. Lahat ng gusto mo, pwede kang bumiyaya. Bibili ka lang ng ticket dito online, biyahe ka na Wala kang pera, ayan, utangin mo. Ang Canada, papautang sa'yo lahat. O ito, mag-open ka, magbukas ka ng credit card. Magbukas ka ng line of credit. Ayan, lahat yan, utang. Basta mapapatunayan mong meron kang sweldo. Daming credit cards dito. Ako na yung sumuko. Unahin mo si God. Kaya sabi sa'yo, ano sikreto? Gumising ka ng madaling araw. Kasi, yun, against the flesh yun Ayaw ng laman natin yun. Ayaw ng will natin yun Yung kasarap matulog, gigising ako ng madaling araw, 3:00. Yun yung time na talagang hapdi ng mata mo no? Ang turo nga ni Benihin, basain mo ng tubig yung mata mo, gisingin mo yung sarili mo, pilitin mo. Kasi titingnan ni God kung i-force mo yung will mo. Ay, ginawa ko yun Diba? Hindi araw-araw, pero pinapakita ko sa kanya. But there was a time, talagang dami kong trials. Tuwing gagawin ko, doon pa ako tatakutin ng kalaban. Hanggang sa si God na nagsabi sa akin, Joyce, siya takot sa'yo. Hindi ayaw pumasok sa utak ko yung revelation na yun dahil ang hina ko pa Joyce, siya ang takot sa'yo. Tapos nung nagkaroon na ako ng maraming revelation, nalaman ko, totoo nga. Kasi remember, ang darkness, meron silang beginning. Si God wala. Si God eternal. So, sabi nga ni Mary, creatures lang yung mga yan. Creator ang meron ka. Huwag mo kasing harapin. Allow the Creator to defend you. Have the Holy Spirit inside you. So, the Creator is inside you. O, paano ka lang kakayanin? So, fear is lack of truth. Pag wala sa iyo yung truth, takot ka. Takot ka magutom, takot ka mawalan. Don't you know that God is treating you personally? Nung ginawa ka niya, pinag-isipan ka niya. And all your days, para sa kanya, is tapos na. Meron kang libro sa heaven Pero not because meron kang libro sa heaven, is wala ka nang gagawin. No. Nandun yung destiny mo, nakasulat na yun. It is for you to find out through prayer. And prayer is not just reciting Our Father, Hail Mary, Glory be. No. Prayer is what? Prayer is being present to God. Kaya pag gising mo na madaling araw, luhod. On your knees. Sabay-sabi mo, andito na ako, Lord. Andito na ako. Pag hindi nagsalita, stay there. Huwag kang magreklamo, tiisin mo. Parang ang tagal ng oras, yes. Kala mo ba wala siya doon? Nandun siya, tinitingnan ka niya. Tinitingnan niya kung talagang seryoso kang gusto mo siya. Sabi mo, Lord, hindi kita manamdaman, mahina ako, I need you. He will treat you uniquely. Kung ano ka, sino ka, but know this, He loves you. Ako yun ang comfort ko Kaya magsalita ka o hindi ka magsalita, I know you can see me. Because you made eyes. Kaya magsalita ka o hindi ka magsalita, mahal mo ko. Given yun. Binigay mo na yung sarili mo sa akin by dying on the cross. So,
Diyan muna tayo dahil ang bigat na eh. Dahan-dahan lang, di ba? Dahan-dahan lang. Start with, tanong mo yung sarili mo, kailangan ko ba Diyos? Dahil ikaw mahal niya. Hindi ka niya kailangan, pero mahal ka niya. Eh, di ba? Kahit yung mga anak mo eh, sobrang mahal mo yan. Kailangan mo ba sila? Oo, hindi. Nung wala sila, kinaya mo naman, di ba? Pero ngayon nandiyan na sila, di ba? Parang hindi mo kaya. That's the mystery of love. And God wants us to really need Him. Kaya pinapayagan niya yung mga gera na yan. Kaya kalma ka lang. God loves you.